Ang panitikan ay sumasalamin sa mga pangyayari sa buhay ng tao na inilalapat sa mga akda at lathalaing makabuluhan. Sinasabi rito na ang panitikan ay nabuo dahil sa mga pangyayaring naranasan ng isang tao sa kanyang buhay. Nasaya nitong nagiging inspirasyon upang makagawa ng mga makabuluhang lathalain at akda gaya ng nobela, dula, sanaysay, talumpati, balita, epiko, awit at korido at marami pang iba. Ayon kay Ramos, panitikan ding matatawag ang lahat ng uri ng mga tala na kinasasalaminan ng pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Isang lakas itong maaaring maging mahalagang bahagi sa pagpapaunlad ng lipunan at kalinangan. Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang pang-titik-an, na kung saan ang unlaping pang at hulaping an ay ginamit. At sa salitang titik naman ay nangangahulugang literatura o sa Ingles ay literature. Ang salitang literature ay nanggaling sa salitang Latin na litera na nangangahulugang titik. Ang panitikan rin ay nakatutulong upang maipahayag ang ating saloobin at damdamin. Maibahagi ang mga komposisyon mula sa ating malawak na imahinasyon at maaaring karanasan na napulot sa iba't ibang sitwasyon. May kakayahan rin ng panitikan na maipahayag ang ating damdamin, saloobin at angking talento sa paggawa ng isang sulatin o lathalain. Nakatutulong rin ito upang maibahagi natin sa ibang tao ang mga pangyayari o kaya'y karanasan na naganap sa ating buhay, gaya ng kalungkutan, kasiyahan, pagkasawi, pagkabigo, karimlan o di kaya'y pagpupunyagi. Ayon kina Rufino Alejandro at Julian Pinedalto, ito rin ay ang pagpapahayag ng damdamin at mga karanasan ng sangkatauhan na nasusulat sa masining at makahulugang mga pahayag. Batay naman kay Long, ang panitikan ay ang tala ng pinakamabuting kaisipan at damdamin ng tao. Nakasaad rin sa panitikang Pilipino ni Gonzales, Martin at Rubin na ang panitikan na isang paraan ng pagpapahayag na kinapapalooban ng katotohanan sa paraang ipinararanas sa mamabasa ang kaisipan at damdamin ng manunulat. Lubusan na ring pinapalawak ng panitikan ng ating kaisipan. Dito'y nahahasa ang gamit natin sa mga salita na ibubulalas ng pagiging makata at na ipapakita ang pagiging malikhain. Isa rin ang panitikan sa may kakayahang hubugin ang ating angking galing sa paggamit ng mga salita. Nagiging tulay rin ito upang makapanghikayat ng ibang tao sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at laman ng ating kaisipan. Ayon kay Arrogante, isang talaan ng buhay ang panitikan, na kung saan nagsisiwalat ng isang tao ng mga bagay na kaugnay ng napunan niyang kulay ng buhay at buhay ng kanyang daigdig na kinabibilangan. Ginagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. May kakayahan na rin ito na makalikha ng isang daigdig na taliwas sa katotohanan. Mayroong iba't ibang teorya na bumubuo sa panitikan. Ito ay ang mga teorya na maaaring makita sa mga akda. Ito ay tumutukoy sa layuning nais iparating ng autor, kanyang saloobin at maging kanyang imahinasyon. Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan na patula. Sa iba't ibang akda, maaari tayong makakalap ng impormasyon at mamulat ang isip sa mga kaganapan sa ating paligid. Sinusuportahan ng pahayag na ito ang iwinika ni Salazar na ang panitikan ay isang lakas na nagpapagalaw sa lipunan at maaaring magpalaya sa ideyang nagpupumiglas makwala. Ibig sabihin lamang nito na may kapangyarihan ng panitikan na buksan ang ating isipan sa realidad at katotohanan. Maipababatid ang gamit at kahalagahan ng mga teorya sa paggawa ng mainam na akda at nagiging gabay rin ito
sa paglikha ng matalinong lathalain. Sinasabi lamang dito na nakatutulong ang iba't ibang teorya na bumubuo sa panitikan sa paglikha ng makabuluhang lathalain. Ang mga teoryang ito ay maaaring: una, historical. Ito ang sumisiyasat sa pinagmulan ng isang sinaunang panitikan o teksto. Saklaw nito ang lahat ng uri ng katha na tumutulong sa wastong ikauunawa ng noon, ngayon, at bukas ng isang bansa. Isa ang akda ni Luwalhati Bautista na dekada 70 ang ginamitan ng teoryang historikal. Ikalawa, sosyologikal. Ito ang nagbibigay ng pangunahing halaga sa tao. Ang mga akdang ginamitan ng teoryang sosyologikal ay patungkol sa mga kategoryang may kinalaman sa sexualidad, strukturang panlipunan, sosyalisasyon, at iba pa. Maaari ring isama ng may akda ang mga usaping patungkol sa lipunan gaya ng politika, etika, kultura, ekonomiya, filosofiya, at marami pang iba. Halimbawa nito ang inilathala ni Severino Reyes na walang sugat. Ikatlo, formalismo. Ang layunin nito ay parating sa mamabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Layunin nito na bigyang pansin ng sukat, tugma, struktura ng wika, kaisahan ng mga bahagi, at teknik sa pagbuo ng isang sistematikong akda o lathalain. Sa makatuwid, kung ano ang sinabi ng may akda sa kanyang panitikan ay siyang nais niyang ipaabot sa mamabasa, walang labis at walang kulang. Halimbawa na lamang nito ang akdang Uhaw ang Tigang na Lupa na likha ni Liwayway Arceo. At ang huli ay ang Marxismo, na isang pandaigdigang pananaw at nakasentro sa ugnayan at hidwaan ng mga antas sa lipunan. Psikolohikal na layunin nito ay ipakita at ipaliwanag ang mga salig sa pagbuo ng naturang behavior. Ang isang panitikan na nakabatay sa teoryang Marxismo ay nagpapakita ng hidwaan sa pagitan ng mga proletariat o grupo ng mga manggagawa at bourgeoisie na grupo naman ng mga kapitalista. Layon nito na wakasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mayayaman at mahihirap upang magkaroon ng tinatawag na lipunang walang uri o classless society. Isa sa halimbawa nito ang akda ni Deogracias A. Rosario na pinamagatang Walang Panginoon. Mabusisi ang pagbuo at pagsusuri ng isang pananaliksik. Kinakikitaan rin ito ng iba't ibang larawan, ideya, paglalahad, pagpapatunay, pagpapaliwanag ng may kaugnay sa ebidensya, higit ang mapagkakatiwalaang hanguan, na hindi lamang makatutulong sa isang issue na maaaring masagot batay sa tanong lamang na ano, sino, saan, bakit, at kailan. Bagkus, kailangang pagsamasamahin para makamit ang nagkakaisa at mapagkakatiwalaang resulta. Nararapat lamang na maging mabusisi ang pagbuo at pagsuri ng isang pananaliksik dahil ito ang magpapatibay sa kredibilidad nito bilang isang saliksik na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay, maging sa paglutas ng mga problema sa ekonomiya, kalusugan, populasyon, kapaligiran, at iba pa. Ayon sa Unibersidad ng Limerick, ang pamamaraang ito ay mayroon ng isang malakas na presensya sa pangangalaga ng kalusugan at bumubuo sa lahat ng mga disiplina tulad ng edukasyon, agham, at pag-aaral sa pag-unlad. Ang pagiging sistematiko ay ang paghahanap, pagpili, at pamamahala sa pinakamagandang magagamit na katibayan para sa pagsasaliksik. Ang mga ito ay ayon sa mga bagay na napatunayan na, planado, at kapareho ang pamamaraan na ginamit. Dapat rin itong mailapat sa lahat ng mga uri ng pagsusuri, kabilang na ang mga datos mula rito. Sinusubukan ng isang sistematikong pagsusuri na kolektahin ng lahat ng katibayan na angkop sa sinasaliksik upang masagot ang mga katanungan na nakapaloob sa paksang sasaliksikin. Ang mga mananaliksik na nagsasagawa ng sistematikong pagsusuri
ay gumagamit ng mga pamamaraan na naglalayong maalis ang pagiging bias o pagiging makiling sa isang panig lamang upang makagawa ng mas maaasahan at mapagkakatiwalaang saliksik. Ako nga po pala si John Paul Artes, nagmula sa BSIT 2D. Aking ibabahagi ang tatlong layunin ng pagbuo ng isang pananaliksik. Una rito ay ang pananaliksik na nagtataglay ng validity sa loob ng akademikong kapaligiran. Ito ay pananaliksik na nag-aambag ng mga kaalaman o kaya ay nakabatay sa kabatirang pangkaalaman. Ang pangalawa naman ay ang pananaliksik na nagtataglay ng value o halaga sa loob ng kapaligiran ng mga practitioner na nagdadagdag ng mga serbisyong pang-inobasyon at pag-unlad. Ang ikatlo naman ay ang pananaliksik na nagpapabatid ng patakaran na siyang pinakadominanting variety sa kasalukuyang panahon. Mga bahagi ng pananaliksik. Pinakauna ay ang introduction at paglalahad ng thesis. Pinapakilala ng mananaliksik ang kanyang paksa sa maikli. Pangalawa ay ang paglalahad ng suliranin. Ang paglalahad ng suliranin, dito nakalagay ang sanhi o layunin ng paksang inaaralan sa inyong patanong. Ang ikatlo ay ang review ng kaugnay na literatura pag-aaral or RRL at RRS. Dito ay inilalahad ang mga ebidensya kung paano kinakailangan ang sinasaliksik na paksa at kung anong mga literatura at mga saliksik ang sumusuporta dito. At ang pang-apat ay ang saklaw at limitasyon. Dito nakasaad ang lawak at limitasyon ng pinag-aaralan. Ang ikalima ay metodolohiya. Dito ay pinakikilala kung anong uri ng pananaliksik ang ginagawa ng mananaliksik, kung anong formula ang mga gagamitin, mga kagamitan sa paghahanap ng mga datos at mga paglalad ng proseso. At ang pang-anim ay ang dalumat. Ito ay malalim na pag-iisip at interpretasyon. Ang ikapito ay ang daloy ng pag-aaral. Ang pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng mga bahagi at paghahati ng pananaliksik ayon sa panimulang pagtalakay nito tungo sa conclusion o katapusan ng pag-aaral. Ang ikawalo ay ang pagtalakay sa resulta ng pag-aaral. Pagtalakay sa resulta ng pag-aaral, ito ay ipapakita ng kontribusyon ng mananaliksik sa pag-unlad ng kaalaman, sapagkat bibigyan niya ng panibagong pagsusuri ang mga orihinal na datos. Ang ikasyam ay ang conclusion, buod at rekomendasyon. Dito ay inilalahad ang mga napatunayang mga resulta ng mga kinalap na mga datos at ang rekomendasyon ng mananaliksik para sa mga sumusunod na magsasaliksik. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Cedric R. Angeles ng BSIT 2D. At ang aking iuulat ay patungkol sa gabay sa pagdadalumat. Dalumat. Gumabay upang unawain, ipaliwanag at i-interpret ang isang pangyayari, teksto at diskurso. Naglalahad ng mga konsepto, ideya o teoryang inihain.
Isa itong mabusising gawaing akademikal na nagbibigay ng kahulugan sa mga ninanais bigyan ng makabuluhang gamit ang isang ideya na akma sa napapanahong sitwasyon o umiiral na kultura ng isang lugar o pook. Gabay sa aplikasyon ng dalumat. Una, kilalanin ang pinagkuhaan ng dalumat o ng teorya. Pangalawa, malinaw ang datos na kakalapin batay sa paksa. At pangatlo, ipaliwanag ang dalumat kung paano ito gagamitin. Paraan sa paglalahad o proseso ng pagdadalumat, proseso at eksposisyon. Eksposisyon ng mga konsepto, magsagawa ng kasunod o follow-up, revealed o mga kaugnay na konsepto sa pag-aaral. Ano ang kahulugan? Ano ang konteksto ng paggamit? Saan disiplina ito ginagamit? Para sa mas malinaw na pagtalakay, narito ang ilang halimbawa at paraan ng pagdadalumat sa mga proseso o pananaliksik. Isang pagsusuri batay sa manunulat na sina Romel B. Espejo, PhD at Marian R. De Vera, PhD at ng pinamagatang ang teleserye ng totoong buhat at ang buhay ng totoong teleserye. Pagsipat sa agham ng mga kababaihan sa teleseryeng Wildflower, kung saan sa halimbawang ito ay maipakikita ang pagdalahad ng bawat bahagi ng pananaliksik kaugnay sa pagdadalumat para sa mas malalim na pagtalakay. Napakalalim ng proseso ng eksposisyon. Proseso o relasyon ng mga konsepto. Pagpapaliwanag o ilustrasyon ng relasyon ng mga konsepto. Sa pagdadalumat, kailangan munang ipaliwanag ang mga relasyon ng mga konsepto o mga kaisipan. Linear, point A or B, o direktang dalawa. Triangular, pag tatlo. Rectangular, apat o dalawa ang may pareho. Square, apat na may pareho. Circular, loob, labas, ganap, konteksto at settings. Venn diagram o overlapping relationship o ang magkakapatong o magkakaugnay. Broken lines or indirect relationships o mga hindi tuwirang mga relasyon. At ang arrow ay ang mga direksyon. Pagdadalumat salita. Tinatawag na dalumat salita ang paggamit ng wika sa mataas na antas ng pagtuteorya batay sa masusi, masinop, kritikal at analytical na paggamit ng mga salitang kumakatawan ng mga idea at kaalamang nagiging konsepto sa malalimang pag-uurit paggamit nito. Tinitignan sa paraang ito ang ugnayan ng mga salitang ugat at ang varyasyon ng mga pagbabanghay ng salita na nagluluwal ng sanga-sangang kahulugan. Tandaan, sa pagdadalumat salita, palaging isinasaalang-alang ang pinagmulan ng mga kulturang kinabibilangan ng mga kasangkot para sa paglalahad at pag-aalisa ng impormasyon sa lahat ng anggulo. Mahalaga rin na makita ang estado sa kultura at pinagmulan upang lubusang masuri ang konseptong pinaglalaban.